update lang po tayo kay Kusog Pera Loan Up. Guys, okay lang pala na ma-overdue dito kay Kusog Pera Loan Up. Nag-o-offer pa din pala siya after natin ma-settle. At in-increasean niya pa nga ako. At naalala ko pa nga yung longer term payment niya. Well, disclaimer lang ha, hindi ko po kayo ini-encourage na sige lang, magpaka-overdue kayo dito. Guys, I advise pa rin na maintain your good credit standing po dito. Mag-pay on time kayo or pay before the due date. Yun pa rin po yung pinaka-the best po. Well, hindi mahigpit tong loan up na ito ha. Pero, of course, ano nga ba yung dapat i-expect natin kay Kusog Pera Loan Up for the second time or dahil repeat borrower na ako dito? Well, for the first timer, of course, don't worry, i-check ko din po sa inyo yung mga info po na kailangan yung malaman dito. So, sa recent video ko na i-share ko yun sa inyo na nangutang po ako dyan and that loan up is not 7 days to pay. And legit po ito loan up na ito, SEC registered. Well, ito na nga, alam nyo ba, may kailangan kayong malaman dito kay Kusog Pera Loan Up. But anyways, bago ako mag-start na, disclaimer lang, this video is not sponsored by this loan up. I will share only guys based on my personal experience po para maging aware din kayo sa loan up na ito. At malaman nyo rin kung ano yung tamang expectation po sa loan up po na ito. Since nasettle ko na rin yung aking loan dito. At eto na nga, na overdue po ako dito. Hindi ko akalain guys na darating ako sa punto talaga na ma-overdue ako dito sa mga ganitong loan up. Ay, ayoko ba naman ma-overdue sa mga loan up na naka-SEC registered. Kahit sabihin mo ng mga loan shark sila or kahit sabihin mo ng mataas yung mga interest rates nila. Ayun, ayoko talagang ma-overdue sa ganito. Kasi some of them kasi nagre-report sila sa CIC. Pero anyways, nasettle ko naman. But ito na nga yung pag-uusapan natin. Well, before that, if bago ka pa lang sa loan up po na ito, no, at hindi mo pa napanood yung previous video ko, so yun po yung video na yun. No? Don't worry, nag-accept naman po sila kahit unemployed, just like me. Yun lang din yung declaration ko. At wala po silang hinihingi kahit anong income proof. And again, legit po na every 15 days po yung payment niya. At eto pa guys, alam niyo ba, hindi po siya nang haharas pala talaga. Hindi ako naka-experience ng harassment po sa kanya through text and calls. Daw nung mismong due date po talaga, makulit siya, nagte-text siya. Mag-iba kasing makulit siya nang haharas, diba? At eto pa nga, na-overdue na nga ako, diba? Hindi ako naka-receive ng kahit anong harassment po talaga sa kanila. Well, anyways, if you are new, para lang may idea kayo, no? I-flash ko po dyan kung paano po ako nag-apply. I-slide ko na lang po siya dyan para at least meron pa rin po kayong idea ano yung application process niya. So, you can take a pause naman, no? Or screenshot nila lang po yung bawat details if ever interested po kayo. But wait lang muna siguro, no? Para malaman nyo yung buo or tamang expectation dito sa loan up na ito, isi-share ko yan sa inyo in this video. Well, the reason po kung bakit ako na-overdue dito sa Kusog Pera Loan Up, that time lang kasi napaka-busy ko, as in sobrang busy ko na hindi ko na siya maintindi. And then nung gabi po, ulit po ako nag-attempt po na magbayad sa kanya, no? So, ang nangyari kasi sa app, nagaganyan siya, nagkakaroon siya ng glitch, hindi ko siya ma-open, ganyan siya nag-hang yung phone ko, hindi ko alam kung phone ko yung may problema or what, or yung app ba mismo. Actually guys, oras lang naman po yung aking delay dito, pero delay pa din po ako. Kaya nangyari nga, dahil nga nagkakaroon ng glitch or nag-hang yung phone ko, nagpas na sa due date nga, in-install ko na lang po yung aking loan app, and then in-install ko po ulit, and in-open ko ulit siya. So, buti na lang naging okay na siya nung in-open ko ulit siya. At nakita ko na kailangan ko na siyang bayaran. Nag-generate na rin ako ng payment. Anyways, nag-bayad pala ako through QR code po, ni GCash po. In-scan ko lang po siya and that was successful naman. Well, after paying that one, guys, no, nag-inform na sa akin sa Kusog Pera na nabayaran ko na nga daw. Agad-agad, bumalik ako sa aking app kasi I was expecting na mapaprose na yung account ko or wala na akong offer kasi nga na-overdue ako dito. Usually kasi sa mga loan app, ganun, diba? Hindi na sila nagbibigay ng loan offer lalo kapag tayo ay overdue. Masisira yung ating credit standing, parang ganun. And to my surprise, guys, bumungad agad sa akin tong offer po nila na 6,000 pesos. The first time na na-approve po ako dito is 2,000 pesos po yun. Well, guaranteed yung increase niya, ha? Mataas din yung in-increase niya, 4,000 pesos from 2,000 plus 4,000 to make it 6,000 pesos na po yung loan offer niya po sa akin. Well, anyways, if ever po na gusto pa din natin siyang utangan, i-click lang natin yung go to borrow. Ito po yung lalabas. Since nakapag-fill up na po ako ng mga details, diba? Dahil nga repeat borrower na po nila ako. Well, anyways, ito pa rin yung kailangan nila. Nasa sa atin naman kung gusto natin mag-edit. Well, ito yung mga information na identification card, ID information, personal information, bank information. Yan lang talaga yung kailangan po nila. Well, wala na akong ibang ginawa dyan at inedit. So, click ko ito sa baba itong loan now. And then guys, na-unlock na po natin
natin tong 45 days to pay. Medyo nag-longer term payment na tayo dito kasi the first time, 30 days to pay lang po yung binigay niyo sa akin. So, legit pala talaga na na-unlock pala talaga natin itong mga loan terms, no? After 120 days, I think. Well, anyways, pinili ko itong 45 days to pay, no? At kinili ko po itong apply loan sa baba. And then, don't worry guys, hindi naman siya auto-disbursement po. Transparent naman po siya sa kanyang mga fees for the second time around po. Ito yung loan offer niyo po sa akin, 6,000 pesos and then 45 days to pay. And then, sa 6,000 na loan amount ko, ang total repayment ko daw is 7,302. Ang taas ha? Sa 45 days to pay po yun. At ang ma-receive ko na lang daw po sa niloan ko na 6,000 pesos is 4,860 pesos. Dahil meron po silang service fee po na binabawas or 19% of my loan amount. Binabawas na po nila yun. Walang malabas po, meron akong effective interest rate po of 21.7% po for the whole 45 days to pay na po yun ha. But anyways, dahil every 15 days po yung payment niya sa akin, malabas po sa 14.46% po monthly po yung aking babayaran po dito sa Kusog Pera Loan App. Monthly ha. Anyways, ito na nga. Hindi naman kasi natatapos sa interest rate, diba? Interest rates lang yun. Kaya lang kasi, hindi naman natin siya buong matatanggap. Because of the service fee po na binabawas nila worth 19% of our loan amount. Idadagdag mo pa rin yon sa effective interest rates niya. So, ang taas, diba? So, okay yung interest rates niya monthly, pero dahil sa service fee na binabawas sa atin, okay lang sana kung buo siyang matatanggap pero hindi kasi siya buong matatanggap, guys. Malaki yung 19% ha. But this is quite better naman siguro din sa mga nagsa 7 days to pay lang ng mga other OLAs and almost 50% yung interest rate for 7 days. So, this is quite better. Pero this is not the best to choose pa din po, no? Mataas po talaga yung effective interest rates niya. Well, for me, okay siya kasi nakakautang naman talaga. Based sa experience ko, makakautang talaga. Though, hindi siya buong matatanggap. Mataas yung effective interest rate. So, hindi rin siya 7 days to pay. Though, na-unlock na natin yung long-term payment niya up to 45 days to pay na. Pero, 3 installment kasi tong sa akin ngayon. Kasi every 15 days po yung payment niya. So, 45 days to pay, 3 installment siya. At maganda nga sa kanya, hindi niya ako siningil. Aking overdue po, dahil may penalty po talaga yun, hindi niya ako siningil. And nag-o-offer pa din siya kahit na overdue po tayo dito. Hindi siya sobrang higpit. Kaya lang medyo nakakaaray lang talaga sa akin. Sa part ko, ha, to be honest, yung kanyang effective interest rate na medyo mataas po talaga siya. Knowing niya hindi po siya buong matatanggap. Kaya kayo, if ever na gusto nyo siyang itry or gusto nyo siyang subukan, pag-isipan nyo mabuti ha. Borrow only what you can afford to handle, guys. At piliin nyo lang yung loan amount po na gusto nyo i-cash loan dito. Kasi sinagad ko lang kasi sa aking loan offer, ay mataas din yung kanyang mga fees. Pero kung nangangailangan lang kayo like 1,000 pesos, 2,000, of course, mas maliit po yung ipapatong nilang interest rate sa atin. Again, pag-isipan nyo pong mabuti kasi for me, I cannot recommend this loan up kasi baka lulubog lang tayo sa utang. Pero wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin mangutang sa kanya, no? Kasi kayo naman yung nangangailangan, hindi naman ako. Dito lang naman ako. Parang bigyan ko kayo ng heads up or idea sa loan up po na ito in the long run. So don't worry guys, palagi naman ako mag-a-update. Dito kayo dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!